Habol ang hininga at halos pagpira-pirasuhin na ang kanyang katawan, matigas pa ring tumangging mamatay si Dogma. Pilit niyang kinaladkad ang duguan niyang katawan patungo sa maitim na dagat habang naputol ang kanyang dalawang kamay. Samantala, kalmadong naglakad si Vicar sa baybaying nababalot ng dugo, hindi inaalis ang kanyang tingin sa tinutugis na kalaban. Habang sinusubukan ng nagbagong anyong demonyo na makatakas sa mga alon, desperadong kumapit si Dogma sa natitira niyang buhay. Tumanggi siyang tanggapin ang kanyang katapusan matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Hanggang sa huling sandali ay nilinlang niya ang sarili, iniisip niya na ang Tree of Falling ay kanyang saklaw at siya ang itinakdang pangunahing tauhan, na kung saan maaari siyang magningning. Ngunit agad na nabasag ang kanyang ilusyon nang makita niya si Vicar na nakatayo sa gilid ng dagat na unti-unting papalapit sa kanya, mistulang isang sugo ng ganap na kamatayan. Tiningnan siya ng matalim at dahil sa matinding takot, agad na sumisid si Dogma sa maitim na karagatan, plano niyang lumangoy at makatakas patungo sa ibang isla. Sa pagkakataong yon, naisip niyang kailangan niyang mabuhay anuman ang mangyari upang muling mabuo ang kanyang kapangyarihan. Ngunit habang palalim siya ng palalim, bigla siyang naparalisa sa sukdulang takot. Sa pampang, naramdaman ni Vicar ang isang napakalaking kaguluhan sa ilalim ng dagat, agad niyang tinanong si Dekerabia kung bakit hindi siya nito binalaan tungkol sa mga mandaragit na naninirahan sa karagatang yon. Napatingin si Dekerabia sa kanya ng may pagkalito, hindi maunawaan ang kanyang sinasabi, agad naman niyang ipinaliwanag na walang sinumang nilalang ang dapat mabuhay sa nakalalasong Black Sea. Ngunit nang mapatingin siya sa dagat, bigla siyang pinawisan ng malamig, habang bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Sinabi ni Vicar na may kakaibang bagay na gumagalaw sa ilalim ng dagat, may isang napakalaki at hindi kilalang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng maitim na mga alon. Habang pilit na lumalangoy palayo si Dogma, biglang lumitaw mula sa kailaliman ang isang dambuhalang anino. Kasunod nito ay sumambulat ang napakalalaking Gal-Ame mula sa dagat, dahilan upang sumabog ang napakalaking haligi ng tubig. Dahil sa biglaang pagsabog ng tubig, parehong natigilan sina Vicar at ang Baskerville triplets. Walang anumang awa, agad na pinunit ng dambuhalang halimaw sa dagat ang nagbagong anyong si Dogma, na naging naglutang ang mga piraso ng duguan na laman. Sa isang iglap lamang ay tuluyang nagtapos ang kanyang pagiging kontrabida. Marahas na humagupit ang napakalalaking Gal-Ame, na lumikha ng dambuhalang unos sa dagat. Napilitan si Vicar na takpan ang sarili upang hindi matangay ng rumaragasang mga alon. Nang kumalma ang tubig, agad na tumakbo ang Baskerville triplets papalapit kay Vicar, labis na gama ng kanilang loob nang makitang ligtas ang kanilang amo. Ngunit naputol ang kanilang paghinga nang biglang lumitaw sa harapan ni Vicar ang isang pulang system notification. Malamig nitong ipinahayag na ganap na nabigo ang kanyang misyon dahil ibang halimaw ang nakapatay sa kanyang target. Habang nalilito ang grupo kung ano ang susunod nilang gagawin, napalingon sila na may isang mapanuyan na boses ang biglang tumawag sa kanila mula sa tabing dagat. Mula sa isang madilim na portal ay dahan-daang lumutang ang kakaibang gabay ng ikaapat na palapag. Isang nilalang nakahawig ng pugita ang buhok at ang kamay ay pansipit ng alimango, na nagngangalang Skyla. Habang bumubuhos ang ulan sa patay na kagubatan, mapanuyang sinabi ni Skyla na tunay ngang nakapanghihinayang na inagaw ng Phantom King ang pagpatay kay Dogma. Dahil kung si Vicar ang nakatapos rito, isa na naman sana itong maalamat na tagumpay para sa isang level 1 na mandirigma. Naging interesado si Vicar sa pangalang binanggit ni Skyla ang Phantom King, habang palutang-lutang itong umiikot sa kanyang paligid, ipinaliwanag ng gabay na ang kahangahangang ipinakita niya sa mga naunang palapag ay nakatawag na ng pansin ng mismong tore. Lumapit si Skyla hanggang halos magkatapat na ang kanilang mga mukha at ibinunyag na narinig niya ang mga usap-usapang si Vicar ay isang maalamat na swordmaster sa labas ng tore, at kitang-kita niyang totoo ang mga yun. Pagkarinig nito, halos hindi makapaniwala ang Baskerville triplets at labis silang ipinagmamalaki na ang kanilang amo ay tunay ngang isang maalamat na swordmaster. Malawak nang umiti si Skyla at sinabing kahit nabigo sila sa pangunahing misyon ng palapag, magiging napaka-boring naman kung basta na lamang niya palalagpasin ang isang napakalakas na tao tulad ni Vicar. Habang seryoso naman siyang nakikinig sa mga sinasabi ng gabay. Kasabay nito ay tumunog ang system alert sa kanilang apat, na kanilang ikinagulat, ipinaliwanag ni Skyla na kailangan nilang makumpleto ang nakatagong misyon. Dahil nakalak pa ngayon ang daan patungo sa susunod na palapag at mabubuksan lamang ito sa pamamagitan ng isang espesyal na kondisyon. Iniharap niya sa grupo ang isang napakataas na panganib na hidden mission. Kailangan nilang talunin ang nakakatakot na Ocean Overlord, ang Phantom King, at maagaw ang Sap Spring.
Agad na nataranta ang Baskerville triplets at sumigaw na para na silang inuutusan ng sistema na magpakamatay sa pamamagitan ng pangangaso sa ganoong kalaking bangungot, kaya napatanong sila kung paano nila ito mapapatay. Hindi man lamang natinag si Skyla, mayabang niyang ipinaliwanag na automatikong tinaasan ng tore ang antas ng kahirapan ng palapag upang mapanatili ang balanse laban sa isang napakalakas na challenger tulad ni Vicker. Kasabay ng isang malakas na tunog, opisyal na nagsimula na ang misyon sa araw na ito at ang 24 na oras na countdown para sa hidden quest ay nagumpisa na. Habang nakalutang sa ibabaw na tahimik at seryoso na si Vicker, sa sandaling yun, binanggit ni Skyla na natapos na nila ang kanilang misyon sa loob ng itinakdang panahon. Pagkatapos ay mapanuyang ngumiti na nagpaalam si Skyla sa kanilang lahat bago tuluyang maglaho sa manipis na hangin, dahil dito, nagngit-ngit sa galit ang Baskerville triplets, sapagkat itinulak lamang sila nito sa isang bitag ng kamatayan nang hindi man lang sila binigyan ng kahit isang kagamitan o buff na makatutulong sa kanilang misyon bago ito umalis. Pagkaalis ni Skyla, nagsalita si Decarabia at sinabing maliwanag na nakagawa sila ng mga kaaway sa mga tagapangasiwa ng tore. Tahimik na sumang-ayon si Vicker na pagtatantong tila sinasadya ng sistema na pahirapan siya. Habang nagpapahinga sa paligid ng isang maliit na siga, napag-isip-isip ni Vicker na ang nilalang na walang kahirap-hirap na lumamon kay Dogma ay walang iba kundi ang Phantom King, ang sinaunang demonyong halimaw na naninirahan sa itim na dagat. Kinumpirma ni Decarabia ang kanyang hinala at binalaan ng grupo na ang halimaw na yun ay kapantay ng maalamat na Madam Eight Legs, isang sakuna na nasa parehong antas ng kapangyarihan. Halos mabulunan ng Baskerville triplet sa kanilang kinakain nang mapagtantong ang haharapin nila ay isang tunay na purong S-rank monster. Ipinaliwanag ni Decarabia habang nakatingin sa dagat, ibinanggit niya na walang ibang buhay sa Black Sea dahil ang Phantom King ang ganap na hari ng food chain, at pinapatay nito ang lahat ng pumapasok sa kanyang teritoryo. Idinagdag pa ng pendant na maging ang world-absorbing demon na si Amdusias ay hindi nagawang paamuin ang halimaw na yun, nadala lamang ito sa tore ng aksidenteng malamon ang orihinal nitong mundo. Ipinaalala ni Decarabia kay Vicker na ang plant boss sa nakaraang palapag ay isa lamang mahinang hybrid clone, samantalang ang Phantom King ay isang tunay na purong kalamidad. Dahil dito, lubhang kaduda-duda kung makakaligtas si Vicker sa laban gamit ang kanyang kasalukuyang limitadong stats. Dahil nag-aalala para sa kanilang amo, iminungkahi ng Baskerville triplets na kainin na ni Vicker ang napakarami niyang naipong stat boosting candies upang magkaroon man lamang siya ng pagkakataong manalo sa loob ng isinumpang tore. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Vicker, sinabi niyang kailangan niyang ipunin ang bawat isa sa mga candy dahil bahagi ang mga ito ng kanyang pangunahing plano, at wala siyang balak magsayang kahit isa, tumanggi siyang dumaan sa anumang madaling paraan. Inutusan niya si Decarabia na sumunod sa kanya habang naglalakad siya palabas sa gitna ng malakas na ulan upang simulan ang pangangaso. Naiwan ang Baskerville triplets na nakatulala sa paghanga habang pinagmamasdan ang kanilang amo. Habang patuloy na bumubuhos ang ulan sa labas, tuluyan silang nakatulog dahil sa matinding pagod. Samantala, sa kailaliman ng madilim at maulang kagubatan, isang misteryosong anino ang tahimik na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Doon ay inaktibo ni Vicker ang kanyang cheat-tier artifact na Picaresque Mask, at agad siyang nagbago ng anyo bilang isang maliit at mukhang inosenteng aso. Napansin niyang napakalakas ng artifact na ito dahil sa bawat pagbabago ng anyo ay ganap nitong naibabalik ang kanyang naubos na stamina at aura matapos ang matitinding labanan. Hindi lamang yun, mayroon din itong madilim na passive effect, kahit nakadisguise siya, ang bawat halimaw na kanyang mapapatay ay patuloy pa ring magpapataas ng kanyang permanenteng stats. Ito rin ang pangunahing paraan ng kanyang pagsasanay noong nakaraan niyang buhay. Tumingala ang maliit na aso sa umiikot na countdown at sinuri ang natitirang oras para sa kanyang hidden quest, ang kanyang misyon ay talunin ang Phantom King. Inamin niyang madali niyang natalo noon ang plant boss dahil sa kaalamang dala niya mula sa kanyang pagbabalik sa nakaraan, ngunit ang Phantom King ay isang nilalang na hindi pa niya kailanman nakaharap, maging sa panahon ng apokalipsis. Dahil wala ni isang tala tungkol sa halimaw na ito sa kanyang mga alaala mula sa nakaraan, napagtanto niyang isa itong ganap na hindi dokumentadong banta na hindi kailanman nakarating sa mundo sa ibabaw. Sa halip na umatras, ngumiti lamang si Vicker, muling sumiklab sa kanyang puso ang pananabik sa isang tunay at hindi mahuhula ang pangangaso na nagpapaalala sa kanya ng kanyang buhay bilang isang assassin, buo ang kanyang paniniwala na kahit gaano pa kaalamat ang isang halimaw, mayroon pa rin itong mga kahinaan at nakasanayang kilos na maaaring pagsamantalahan, at sapat na yun upang tuluyan niya itong mapabagsak.